Hay, ang aking napakagandang Aida. Ganda mo, Aida. Sobrang ganda. Di na ako makapaghintay na mapasakin ka. Konting tiis, mapasakin ka din. Boy! 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 Boy. Oh, pandesal mo. Sukli ko po. Anong sukli? Hindi ka pa nga nagbabayad. Ay, oo nga pala. Sige po. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. At pagkausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat. Kadalasan gising na ako ng alas 5 ng umaga para bumili ng pandesal. Nang paulit, ulit, ulit, ulit. Pandesal mo. Pero, ang inspirasyon ko lamang ay makita si Aida. Makita ko lang siya sa school, sapat na yon. Akala ko, ang makita siya araw-araw, sapat na. Pero, kailangan kong magpursige at magsumikap. Hintayin mo ko, Aida. Magiging karapat-dapat din ako para sa'yo. Sino ang makakapagsabi ng ibig sabihin ng libre test? Mama! Bakit sinasama ang oras mo sa pagtutugtog? Dapat gamitin mo ang oras mo sa mga practical na bagay. Tita, music is my passion. Itong nagbibigay buhay sa akin. Masaya ako dito. Passion, wala kang mailalatag na pagkain sa lamesa dahil sa passion na yan. At kung musikero ka naman, para saan? Para sa dibo? Para sa baile? O para sa burol? Sa mga musikerong iyan, wala kang kahahantungan. Dahil sa pagkain na tira-tira lamang ang inyong kakainin pagkatapos ng handaan. Gusto mo nun? Tira-tira? Pero tita, ang pagiging musikero para sa akin ay higit pa sa pagkain ng tira-tira lamang. Ano ba naman kung piliin ko yung gusto ko, di ba? Hindi! Hindi ko hayaang masaya ang buhay mo sa walang kwentang musikang iyan. Halika! Samahan mo ko, punta tayong palengke. Pepe! Halika na! Samahan mo ko sa palengke! Magugustuhan kaya ni Aida tong bulaklak? Balang araw mabibig ko din to para sa kanya. Opo. Ayusin mo pagdalasan mo ha, ayusin mo.
Sana po, mapasakin na po si Aida. Magaling naman ako tumugtog eh. Ang bata-bata mo pa, mag-aral ka muna. Tita naman eh. Ayusin mo, magdasal ka, ayusin mo. Opo, tita. Magandang araw, maestro. Oh, ang galing mong tumugtog kanina, no? Maliliit pa yung kamay mo. Ngunit napakaganda ng musika nga ilalabas. Dahil dyan, ililipat kita coming from second violin hanggang sa first violin. Turuan mo silang mabuti, ha? Maraming salamat, maestro. Sige, marami pa akong gagawin. Ngunit, pabayaan mo na kita dito sa dlit at mag-ensayo ka ng mabuti para magtagal sa iyo yung posisyon na iyan. O siya. Maraming salamat po ulit, maestro. Sige. Pepe, Ano yun? nakita kita kanina. Ang galing mo. From first row violin to second violin. Grabe. Alam kong talented ka. Ano, gusto mo bang sumali sa banda namin? Sumama sa banda mo? Di ko pa alam eh. Bata pa ako para dyan. Ano ka ba? Age doesn't matter nga eh. Tignan mo ngayong buwan, marami tayong tutugdugan. Merong Chinese funeral, alas 4 hanggang alas 5. Meron ding wedding anniversary. At saka isa pa, meron ding sayawan sa munisipyo na kailangan nating tugtugan. Diyos ko, marami tayong kikitain. Ano sa tingin mo? Tutugtog sa anniversary? Tutugtog sa funeral? Sa wakas, mapapahanga ko na si Aida. Hoy, ano ka ba? Naisip mo na ba? Sasali ka ba o hindi? Sige, sama mo ako. O siya, magkita tayo doon sa loob ha? Sige. Oh, ba't nandito ka ba sa labas, Pepe? Ay, nga pala, inibitahan tayo ni Don Esteban para doon sa pa-welcome party nila. Medyo masaya yung tutugtugin natin doon. Ano, sama ka? Oo naman, walang problema. O siya, magkita na lang tayo doon, ha? Kasama ba kaya si Aida sa welcome party? Siguro itong perang kinita ko galing sa musika ay mapangbibili ko na ng bulaklak para sa kanya. Siguro mapapa-oo ko siya at pagmamahalan kami. At kapag napa-oo ko siya, eto na. Pepe! 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 Halika dito! Umuwi ka na! Ano ng oras? Halika dito! Pepe! Aida, magbabakasyon ka ba ngayong Pasko? Hindi eh. May mga uwi kasi kaming kamag-anak para sa welcome party. Para saan? Wala. Natanong ko lang.
Bravo! Bravo! Napakagaling! Ngayon, nasilayan ninyo ang napakagandang presentasyon para sa aking minamahal na kambal. Talagang napasiya at napuno ng pagmamahal ang gabing to. Kaya mga kaibigan, tayo'y magpakasiya at tuklayin ang hiwaga ng gabing ito. Talaga namang mahiwaga at mahikal ang inyong nasilayan. Kaya tayo'y magsitayo at magdiwang para sa gabing ito. Disfruten todos! Naiihi po ako. Oh, sabi nila nandun daw yung palikuran doon sa bandang may kusina. Sige, doon ka. Sige po, salamat. Kumain ka na ba? Kung makakapaghintay ka, bibigyan na namin kita ng isang bayad ng pagkain. Kaso, kapag buunti na ang mga tao, Oh, Pepe, ano nangyari sa'yo? Ano meron? Wala to, bili na lang tayo. Anong bibili natin? Kakataos ko lang kumain eh. Pandesal? Busog pa ako eh. Pandesal? Oh, hindi ka sige. Bili tayo. Pabili po ng pandesal. Pabili po ng pandesal. Pabili po. Oh, hindi paluto ang pandesal. Kailangan nyo pang maghintay. Alam mo ba kung anong lasa ng pandesal? Akala ko noon ito'y simpleng tinapay. Mainit, malambot, may bahagyang alat. Pero sa bawat kagat, may kasamang pangarap. Noong bata pa ako, tuwing umaga, gugpit ko ito habang pinagmamasdan si Aida. Pinaniniwalaan ko na balang araw magiging isa ko sa kanila. Napantay ang bawat tao pagdating sa pag-ibig. Na kung magsisikap lang ako, maaari akong umakyat sa mundo nila. Pero hindi pala ganun ang buhay. Hindi pala sapat ang musika ko. Hindi sapat ang pangarap ko. Sa harap ng kanilang marangyang tahanan at maayos na kasuotan, nakikita ko ang sarili ko, isang estranghero. Isang mahirap na batang nangangarap ng isang bagay na hindi para sa kanya. Ang pamagat ng kwentong ito, hindi lang ito tinapay. Ito ang realidad. The Bread of Salt ang pamagat ng kwentong ito. Hindi lang ito tinapay. Ito ang realidad. Akala ko matamis ang pandesal. Pero bakit maalat ito? Kasi katulad ng buhay, may halong paitang pangarap kapag huli mo nang natutunan ang katotohanan. Si Aida, isang panaginip lang siya. At ako ang batang kinailangan magising. Tapos na ako ng high school noon, walang makinilya doon. Samansalay ko tinatype yung aking kwento. At doon ko rin hinuhulog at doon ko rin tinatanggap pagbalik. Ang sabi ng tatay ko, ano ikaw mga kwento mo na yan? Parang kalapating umuwi. Tiis, subok, tiis pa rin. Ang malimit mapadalhan, ang graphic, ang free press,
at ang Philippine Magazine. Ang unang talagang masigasig na tumulong sa akin ay ang Philippine Magazine.